Ayan, magandang hapon sa inyo guys. Andito tayo ngayon sa sa Panaytayan dito sa may dating Ligtas COVID Center dito sa Ragay. So ayan, magdi-deliver kasi kami sa sa San Rafael at saka sa Katabangan proper. Ayan, so susubukan naming dumaan dito. Tingnan natin kung maayos na yung kalsada dito. Kasi bibihira na lang yung dumaraan dun sa loob eh. May mangilan-ngilan na lang. Ayan, kasama natin si Busetro. Hey. Halos dito na dumadaan lahat ng mga sasakyan. Kahit yung mga maliliit na sasakyan, bibihira na lang kami makasabay ng makakasabay ng So, ayan, meron din dito ng mga nanghihingi ng piso ba? Piso lang daw. Piso lang sinisenyas nila eh. Makailan din yung mga yan. Jackpot din sila. So ayan pati mga bata, Diyos ko po. Pantayan nyo naman yung mga anak nyo. Pakalat-kalat sa kalsada. Kapag ka na-disgrasya yan dyan, may pananagutan din kayo dyan. Siyempre. Lalo na mga minor de edad pa. Ayan o. Nadaanan na natin yung unang lubak. Dito sa parting to may nasunog na truck dati. May mga karga ng may mga kargata ng mga parcel yun. Ewan ko kung ano mga parcel yun. Basta may mga karga siya, may mga laman nga daw na cellphone, sa yung mga gamit, mga ganun. Natupok lang lahat ng apoy. Umapoy yung truck. Limot ko na kung ano naging dahilan kung bakit nasunog yun. Anyways, doble ingat kayo dito sa sa Andaya Highway. Laki ng butas dyan. Kung sa Tagkawayan meron ding buwan, dito meron din. Lahat naman siguro ng kalsada may buwan. Hindi lang naman dito sa sa Ragay at saka sa Quezon. Kahit sa ibang lugar din may buwan din naman na daan. Ay nako. Kailan kaya masusolusyonan yung mga buwan na daan? Minsan nagkakaroon ng traffic build up. Siyempre, babagal yung sasakyan sa unahan. Kasi nga malalim yung lubak, magdadahan-dahan. Ayun. Dito rin, mayroon din. Hindi na pantay yung daan. Wala na talaga. Ayun. Hindi naman tagaragay ang mga yan eh. Mga tayo lang siguro yun. Butas sa kabila. Diba? Tolerable naman pala yung Ayun pa, laki ng butas. Tolerable naman yung daan. Kasi compare dati, siya, putik talaga yung madadaanan mo dyan. At least ngayon, kahit pa paano tinakpan nila ng espalto. Oh. May mangilan-ngilan pa rin na mangilan-ngilan pa rin na mga butas-butas. So, dito na tayo sa crossing ng Panaytayan at saka Panaytayan Nuevo. So, shoutout dito kay Ma'am Bombe Makabuhay. Ayan. Crossing Panaytayan. Tapos Panaytayan Nuevo. Ayan. Shoutout kay Ma'am Bombe Makabuhay at sa doon sa niya, sa food stall niya na The Fresh Mekos Crescine. Tatawid na tayo ng tulay. Okay, maganda na pala daan dito. Ayan. Dati kasi dito malala dito ang one way, kaya hindi kami dito dumara. So ngayon okay na yung kalsada, kaya dito na kami dumaan. Ang nakakapagpatagal lang naman talaga dito ng biyahe, one way. Doon tayo nagtatagal. Siyempre, limited lang yung oras natin, yung oras ng pasok natin, limited.
limited lang, hanggang 5:30 lang tayo ng hapon. Kaya hindi tayo pwedeng maabutan ng 5:30 sa daan. Kasi syempre uuwi din naman tayo eh. Ganda na oh. Pero dito sa part na 2 lanes lang muna yung ginawa nila. Hindi nila ginawang 4 lanes. Yun ang hindi natin alam kung bakit 2 lanes lang yung ginawa nila. So ayan, crossing na ng Amamukpok at saka ng yung paakyat ng Vista Colina. Ayan. Paakyat dyan. Vista Colina. Ang ganda na ng ganda na ng kalsada oh. Halos smooth na siya. Wala nang lubak. Solid ang pagkakagawa. Ayun, siguro magsisimula na naman dito yung build up ng traffic pagka dating na diyan sa may sa may binahan na. Yan, katulad nito. Wow! Ang laki! Ang laki ng butas. Muntik na tayo doon. Grabe naman yung mga sasakyan sa unahan, no? Power drifting. Pagalingan na lang umilag sa butas. Eh, ganun din. Dito hindi pa. Ganun pa rin. Pantag pa rin. Kasi ito yung espalto na medyo mabababaw naman yung butas niya pero masakit pa rin yun sa kasukasuan ng sasakyan. Approaching na tayo ng binahan proper. Ganda na rin dito. May nakita ako malaking butas. Hindi pa rin talaga may iwasan yung malaking butas na lubak. Yan, titirahin na rin mga gilid nito. Yan o. Kinalkal na nila. So yan, dito tayo nagtatagal sa mga ganitong one way. Kasi pagka ganitong nasa one way, pag mahaba yung galing ng Manila, yung nakakapagpatagal ng biyahe natin. Diba? Ayan, kinalkal na nila oh. Parehas yun dun sa kabila. Sa inyo nun sa kabila. Yan. Kinalkal na rin nila yan. Ayan, nag-go na. Ayos. Diretso na tayo. 2 minuto din yung inabot nun ah. Medyo may katagalan din. Yan, dito talaga natatagalan masyado. Kasi malawak yung kalsadang ginagawa dito eh. Ganyan na lang sila dyan. Nagbabantay dito sa Swerte na pag natapunan sila dyan ng bariya. Yan, biruin nyo naman yung ginagawa dyan. Ilang lane yan. 1, 2, 3. Tapos dito, giba. Ayan. Di madaanan. Nagiba na agad. Yan din, biyak na din. Yan po. Diba? Tapos uulitin na naman yung sementohin. Kasi syempre, hindi yan pwedeng pabayaan ng ganyan kasi lalong lalala yan pag pinabayaan nila yan. So, nakikita ko na yung crossing dito ng galing ng Bagasimbahan. So, yung shower pala kay Boss Jandel Blanca. Yan, condolence kay Boss Jan. Diyan bahay niya. Wala, di tayo kita boss.
Dito na tayo sa crossing ng Bagasimbahan. Yan, papunta ng Apad. Tapos dito sa kabila. O, businahan mo. Boss Jandel! Nasa kabila pala siya. So, yun sa Monday, papasok na daw yun si Boss Jan. Ready na rin siya mag-work. So, dito na tayo sa Binahan proper. So, maraming salamat po pala sa lahat na nagko-comment, nagla-like, and nag-share ng ating mga videos. Ayun. Keep on sharing lang guys para mapanood din ng iba na hindi nakakauwi ng Bicol. Ayan, tiningnan lang naman natin yung daan. So, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Ayan. Kita-kits na lang po tayo sa next vlog. Boss. Like, follow, and share. Peace out.